alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Ay ako po ang top notcher. Ay panoorin nyo lang ang aking graduation. Our next award I'd like to call is Dr. Francis Leo Antonio Marcos. He has been awarded Most Inspiring Filipino Philanthropist, a pandemic hero during the pandemic, to receive his PhD in Humanities major in Social Services and Community Development. Ano Nay? Yung inaasahan mo na warrant. Mukhang yung inaasahan nilang warrant, mukhang hindi yata lalabas Eto naman, puro naman kay si warrant. Ang tagal ng warrant na yan, di na natapos-tapos yan. Noong October pa yan Umaasa daw siya na mawawarant ako. Anong nangyari? Asa na anong petsa na makagago? Pinagkakalat mo makagago na mawawarant ako. Asa na warrant? Makagago. Unjust fixation lang kung ipahiyan nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong tumatay. Tapos papahiyain nyo ako, national TV ng ganito. Pahiya bata. Nye, 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 nye. Meow, 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 meow. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang iba't ibang mga kabulastugan at katarantaduhan ni Norman Gusgusin. Mga kahombre ko, sa video na ito ay susubukan ko kayong bigyan ng napakagandang recap sa ginawa nating laban kay Norman Gusgusin. Kasi as of now, siya hoy, nasa hoyo pa rin. At mukhang nakatikim na ata siya ng donut! Donatin mo ako! At yes, nagpapatuloy ho mga kahombre ko ang The Norman Mangusin Show. Facebook, eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. Sa last video natin ay tinalakay natin ang pagka-aresto ng NAPOLCOM at CIDG kay Norman Gusgusin dahil sa warrant of arrest nito kay Makagagawa Zaman at sa kanya mga kahombre. So, sa mga vlogger na nakikisingit lang, nakikiepal lang, na walang alam sa istorya na ito. Maybe ito yung chance mo upang magkaroon ka ng dagdag lohika kung gusto mo lang, no? Kasi for sure, bilang vlogger, meron ka nun. Kasi hindi ka naman magiging vlogger kung wala kang logic. Tama? Medyo hard yun, Mahirap yun, mga kahombre ko. Kasi editing pa lang ng video at uploading pa lang, gumagamit ka na ng logic nun. So, I don't believe na wala kang utak. Unfortunately, nakulangan ka lang siguro sa research, okay? And kaparehas na rin ng iba't ibang mga tao na ang napanood lang ay yung mukha siyang kawawa. So yan, para din to sa inyo, panoorin nyo mabuti. So yun mga kahombre ko, eto na ho ang ating mahal na si Mimgad at siya ay magpapasalamat sa inyo dahil paldong-paldo na naman siya this month mga kahombre ko. Grabe. Maraming salamat, Norman. Maraming salamat mga kahombre. Siyempre, uulitin ko lang ulit. Hindi ko talaga makakamit to nang wala kayo dyan at lagi nakasubaybay at sumusuporta sa amin. Siyempre, nagkakaroon nga kami ng mga time na wala na kaming tulog. Di ba sa MG ganyan, siyempre, dahil sobrang hirap na ginagawa namin. Pero still, pagpapatuloy natin ang laban na to at gatas ng gatas. Maraming salamat kahombre. One love, good fucking vibes. Ano ba ang pinag-ugatan ng lahat ng ito, mga kahombre ko? Lumalabas kasi ngayon sa iba't ibang mga tao na nakakaawa daw ito, mga kahombre ko. Pinagtutulungan at masyado raw overkill ito para sa kasong unjust vexation lang. Nagsimula ito sa mga taong nananawagan kay MG ukol kay Gusgusin sa comment section ko sa YT.
8 months ago ho yan ng mga comments. In short, kakalaya pa lang po ni Norman Mangusin yan. And yet, naramdaman na agad ng mga tao ang pagkahinayupa ng tao na ito, mga ka-hombre ko. Tama? Si FLM or Norman Mangusin naman, sana ang next. Nabuhay na naman. Francis Leo Marcos next. Speaking of limos, baka lang may time kang i-check si Norman Mangusin, isa sa pinakamalakas manglimos ng mga Pinoy sa Pinas at sa mga OFW. O yan, marami pa yan mga ka-hombre ko ha. Dahil wala tayong bias, alam niyo naman. Sinilip at ni-research namin ni Mimgad at ginawa natin ang 2 documentary contents si Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ang content ay very, very opinionated na may halong satire, halos binasa o pinlay lang namin yung mga available informations na nakalap namin online sa tao na ito. Sama na rin natin ang mainstream media. At wala ho akong sinabing masama kay Norman Gusgusin. Tandaan nyo, inuulit ko lang. Ako ho ay once a fan of this guy. Diba? Ayan ang mga ginawa kong videos for him. Makikita natin na isa rin ako sa na-disappoint sa sistema noon nung siya'y nakulong. Okay? Yan ay totoo, mga ka-hombre ko. Makikita nyo yan, may video ako. Hindi ko buburahin yung mga videos ko, mga ka-hombre ko, ha? Kasi hindi naman ako plastic sa inyo o balat sibuyas sa inyo, man. No. Andyan ho yan sa YT ko, ayan, makikita nyo dyan, okay? Nabudol ka ba ni FLM? Tinarantado ka ni FLM? Napaniwala ka ni FLM? Mga ka-hombre ko, at the end of the day, you know, ang sagot ko lang dyan is this. Mas maganda na sabihin natin na budol niya ako. Sabihin na natin na impluwensyahan niya ako. Sabihin natin na napaniwala niya ako. Pero ang pinakamahalaga dito, mga ka-hombre ko, ay na-impluwensyahan niya ako sa magandang bagay. At least, kahit na sabihin natin na gumaya lang ako sa kanya, ginaya ko lang yung challenge na, inaccept ko lang yung challenge na, but at the end of the day, tumulong din ako. At the end of the day, napilit niya, nabudol niya akong gawin ang pinakamalaking naitulong ko sa karir ko. Because at the minute, sa San Pablo City, Laguna lang ako tumutulong. I know he's coming out. I definitely know he's coming out. And he's coming out at ang mga haters ni FLM will feel very, very sorry for this. For real. God, ayoko na magsalita, man. It's gonna be so crazy when he comes out. He's gonna come out. I'm sure. 100%, bro. Maybe not this month, maybe next month, maybe in 3 months time, but then mag-iingay siya sobra, man. Mas magiging matunog pa siya sa presidente when he comes out. Again, mga kahombre ko, ito ho ay ukol lang, no? Sa kanyang buhay at sa kung ano man ang nahanap namin sa social media sa kanya. Sa mga documentaries videos na to, nakatanggap rin tayo ng sari-saring mga papuri galing sa mga tao, mga kahombre ko. Ayan, makikita nyo yan. Hindi lang yan, sobrang dami. After 3 to 4 months, nagawang mag-live ni Gusgusin. CJ Uy, boss, tinira ka ni Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mo papasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Yan ang hanap buhay nun eh. Oo, diyan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Oo. Pero duwag yun. Oo. Oo, duwag yun. Oo, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntaan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. O, di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasarang. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media tapos ang layo-layo mo tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka kaya ang tapang-tapang mo. Ganoon lang yun. Kung matapang ka, di ano, di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Di ba? Pero ayan nga, makikita natin na halatang-halata na hindi siya nag-research. Una sa lahat at hindi niya ho pinanood yung documentary videos ko for him. Wala na tayong magagawa doon, mga kahombre ko. Anyway, sinagot ni MG si Gusgusin at hinamon sa isang boxing match. So kung ikaw ay matapang, sabi mo, di ba? Sabi mo, babanatan mo ko. Game ako dyan, Mr. Francis Leo Marcos. Sabi mo, matapang ka.
Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Wala akong ensayo, antaba ko, look at me. Ha? Literal, magarap tayo sa ring. Suntukan tayo. Magdamag. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak. At after nun, mga kahombre ko, kung ano-ano na ho ang isinagot niya sa akin at kung sino-sino na ang pinagdadamay niya tungkol sa istorya na ito. Walang timandahan. Diyan sa harapan ng pamilya mo, sasampal-sampalin ko yung mukha mo. Diyan sa harapan mismo ng bahay mo, sa harap ng anak at pamilya mo, sasampal-sampalin ko yung mukha mo, okay ninam. Sa harap ng pamilya mo, paduduguin ko yung uso mo, okay ninam. Ayaw niya, in short, gusto niyang pumirma ako ng waiver at kami daw ay anuhan. Diba? Alam niyo na. Oo, lamang ako sa'yo. Doon tayo sa talian. Tatalian yung bewang ko tsaka yung bewang mo. Parehas tayo may hawak na panaksa. Bakit ko nga ba siya hinamon ng boxing? Kasi kung sasabihin niyo, hoy, grabe ka, illegal din naman magsuntukan na. No. Ako ho, mga kahombre ko, ay may lisensya bilang isang promoter ng laban na boxing, okay? So, legal yon. So, kaya kong i-promote yung sarili ko o kaya kong mag-promote ng isang boxing match, okay? Kahit celebrity match lang, mga kahombre ko, di ba? Under GAB, obviously, ha? Kaya ko ho yun. Pwede yun, mga kahombre ko, okay? Kaso, ayaw niya ho sa legal way. Ang gusto niya, 5 minutes, talian sa bewang. 2 round lang. Magpa-waiver ka na. Sige na, bigyan mo na ako ng dahilan para disgrasyahin na kita, buking ina mo. dito ho, nagsimula na after nito, na napatunayan natin na siya'y duwag, di ba? Nagsimula na ang pagtawag kay MG ng iba't ibang mga OFW na halos umiiyak na sapagkat talagang tunay ho na sila'y pinagloloko ni Norman Gusgusin. Totoo ho yan, mga kahombre ko. Ayan, di ba? Hanggat sa kung sino-sino na ang ating mga na-interview. Hanggang sa nakakatok na rin tayo sa mga kilalang mga personalidad. And now, finally, natugunan tayo. Kasi Norman Mangusin is not a simple social media influencer. He is a big danger to the society. Tandaan yan, mga kahombre ko. Legit yan. Ngayon, mga kahombre ko, nandito na ho tayo sa present. Sinasabi ng mga tao na overkill daw ito at hindi niya deserve ang ganitong klase ng treatment. Sabi ng mga tao na walang idea sa mga kaganapan. Kasi ang mga nakatanim pa rin sa utak nila ay yung pagiging pandemic hero kuno ni Norman Mangusin. Tama? So actually, mapapaisip ka doon sa part na yon, no? Kasi i-judge ka agad. Mahalaga tumulong. Ikaw, tumulong ka na ba? Ang tanong, alam mo ba saan galing yung perang itinulong? Mamaya niyan, sumaya ka. Pero ilang tao yung umiiyak sa likod dahil napasaya ka ng tao na ito. Hindi mo alam yon. Tama? Hindi mo rin alam na ang taong pinagtatanggol mo o iniisipan mo na siya'y nakakaawa, di ba? Ay may napakaraming OFW na pinaluha ng dugo hanggang sa yung iba, nawala na rin ng buhay. Dahil sa stress na binigay nito. Alam mo yon? Hindi! Di ba? So I would suggest, manood ka sa mga videos ko. Naka-playlist yan. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Di ba? Hindi mo alam, di ba? At hindi mo rin alam siguro na itong tao na to ay out on bail dahil sa kasong human trafficking. Hindi mo alam, no? Hindi mo rin alam. Tama? Hindi mo alam. At napakaraming kaso nito sa kung saang-saang syudad ng Pilipinas. Hindi mo rin alam yon, di ba? So, hindi mo alam. Could you still judge this guy na nakakaawa? Nakakaawa nga ba? Ha? Ulitin mo nga yung comment mo ngayon. Ngayon na napanood mo ito. Nakakaawa ba? O kung naaawa ka pa rin. Yung nasa US na may anak na Lloyd. Si Mighty Buraot. Eloy Barrientos. Mighty Buraot. Mighty Mouse. Ito si Mighty Mouse. May anak to na si Mighty Mouse. Ako, daldal ako ng daldal. Walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sarpalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may kang anak, tapos umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii. Kung hindi ka ba naman naging lahi ng kabububuhan, di ba? Tarantaduhan niya, sa anak niya tumubo, ayun, pareha sila child. Lloyd! Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulao. Ulul!
Pagkakamaling ginawa mo, Hindi. gonggong. Ang ano- Child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Child? Pagkakamali ka pang nalalaman, nuknukan ka ng kaduwagan. Oo. Nuknukan ka ng kaduwagan. Child. Kayong dalawa ng anak mo, child. Kasi yung kaululan mo, sa anak mo tumubo. Yan si Eloy Barrientos o si Mighty Buraot. Ay, may anak nga yan, Lloyd. Pagandahin pa ba natin yung words? Child, Lloyd naman. Yung litrato ng anak niya, nandun magkatabi sila. Tululawa yung anak niya, Lloyd. Fast forward tayo, ha? Sa gobyerno, ano ba ang sinabi ni Gusgusin sa mga NBI? Sabiya, ayan na yung NBI raid, balala. Ulol. Sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Diyan na daw NBI. Ulol. Unggoy. Takot nga sa akin yun dadami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. Sige, magsumbong ka. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Kaya, record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin ko ang uso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka! Paguntogin ko pa silang dalawa. Nadamay niyo pa yung NBI na nanahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Sila boss, yung Mo sila. gamit nila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Oo, siyempre. Pagkamali sila sa akin, Bentras pinatawad ko na sila eh. Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. How about sa mga kapulisan? Ano bang sinabi ni Gusgusin? At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ko talaga yan. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Yung kernel nyo, walang bearing yan ha. Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Tae lang din yun, yung kernel nila na yun. Pwede ko pahirapan yan pag ginusto ko. Bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Kernel Maralag, gayon nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Yan yung aking cleaner. Si Kernel Maralag. Okay. At yung sekretary ho ng DILG, ito ang sinabi niya. Bet. Alam niyo ba si Bet? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, nung pandemic. Tandaan mo, yung mga sekretary ko nakaupo sa DILG ngayon. Yung mga dati kong tauhan, ngayon nasa DILG sila, puro asek. Gusto mo pahirapan mo yung kernel? Gusto mo patapon ko sa pansitan? At sabihin ko yung pangalan mo kung bakit siya natapos sa pansitan? Dahil pinagbabantaan niya ako. Paano naman yung mga Marcos? Wag mo sabihing na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. I know what happened to Lisa. I want to see. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako Ni Lisa. 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Binlock ko na. Ayaw ka na kitang kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinuto kahit si Sandro. Madwala. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero ako, lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta ko makalaklak ng naninigarilyo pa. How about si Boss Manny Pacquiao? Ito si Manny Pacquiao na paghahalatang nagiging trapo. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad. $30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Komplet, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? How about kay Asek Lacanilao? Di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo.
Ay! Kalbo, magpiluka ka naman! Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. How about kay Attorney Guanzon? Tayo'y aksyon. Hindi katulad nung ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. Oo. So, yung attorney na advocate ng PWD, o kaysa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair nang nakatulong tayo. Hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue. Attorney Guangguang, the power of Attorney Guangguang. Especially now kay Commissioner Kalinisan. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikat. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan ko para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. So ano na? Ano nang comment nyo ngayon? Naawa ka pa rin ba dito? Naawa ka pa rin? Ha? Oo, game. Abanti tayo. Tingnan natin ha. Hanggang kailan ka maaawa ha? Try. Madako ho tayo sa mga OFW naman ha. Ito ho ay ayon sa mga testimonyansa na lehitimo ho, na nabudol sila ni Gusgusi noon. Especially sa mga interviews namin. Hayop yan. Demonyo yan. Napakaraming pinahirapan tao. Ako kaya ako nasasabi, hindi naman sa nangyari sa akin. Kilala ko lahat at alam ko ang mga pinaggagawa ng demonyong yan. Talagang si Kulaong masama, talagang si Norman Mangusen, scammer, budol, at talagang si Francis Leo Marcos, peking Marcos. Tama yung sabi ni Makmak, pag andun yung galit mo, pag nakausap mo, parang nawawala, nahihypnotize kami sa kalokohan ni Kulaong. Grabe. Yeah, sama na loob ko ng men. Lintik, My bakit ako gosh. na scam nitong Kudman na to, swindler, scammer? Scammer ka talaga, Francis, no? Nawalan ako ng trabaho na dahil sa mga hayop na yan. Pati wedding ring ko, makagago, na isang lako nang dahil sa mga hayupak na yan. Dalawang trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Anong kasalanan ko? O ano? Di ba? Naawa ka pa rin ba dito? Naawa ka? Nakakaawa, no? Nakakaawa, di ba? O, abanti tayo. Akala mo tapos na. Abanti tayo, ha? Game. Abanti pa. Marami to, ha? Sinabi ni Commissioner Kalinisan. Marami po naloko mga OFW po ito. At the end of the day, Senator Rafi, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito, sa namakmak po na estafa cases. Mga OFW po natin, ang pinapahamak po nito, yung pong hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institutions, use of the uniform, pagpapahiya ko sa mga police, even NBI, even the LTO. Medyo lumapit-lapit naman tayo sa buhay niya ngayon, ha? How about yung mga staff na niloko niya? Na staff niya mismo, kasama niya. Una, ang pangalan ng taong ito ay Owa, mga kahombre ko. Ginamit niya ang tao na ito para magsinungaling at magkwento ng kung ano-anong kasinungalingan at kasiraan against sa akin. Diba? At pinagpapanggap niya pa itong tao na ito, na itong tao na yan daw ay si OG Sacred. At all this, mga kahombre ko, alam niyo kung bakit? Para sa mga taong bago, alam niyo kung bakit? Ha? Gagawin niya lahat yan sa halagang 50,000. Ginawa niya Na-interview, tumuloy yung interview. Ngayon, lumabas sa bata mismo. Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Babasahin ko lang daw po yung mga sinulat po nila na script para po sabihin kay Sir MG habang binibidyoan po nila ako. Pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Kaya ako naman po yung 50,000 na yun. Kaya naman po ako natakan doon dahil po ako nagpabalak po ako magtayo ng sarili ko pong negosyo na motor shop. Kasi nga po, gusto ko na po magbago. Gusto ko na rin po maging maayos yung buhay namin. Kaya po, natakan po ako sa sinabi niya pong bibigyan ako ng
Bibigyan po ako ng 50,000. Ayoko po sana talagang tanggapin. Kaso po talaga, natakam po ako sa ano, pinagyan po nila ako ng face mask, pinilit po nila ako na doon na kami sa kanila. Sabi po nila sa akin, andito na daw po ako sa kanila. Gawin ko na lang daw po para daw po makuha ko ng 50,000. Nung pagkatapos po namin, di po nila ako binigyan lang po nila ako ng 2,000. Tapos po, sinabihan po nila lahat po ng guard doon na wag daw po akong papapasukin. Dahil daw po, wag na daw po ako doon, pag nakita daw po ako bumalik doon, wag na daw po akong papasukin. Hindi daw po nila ako tao, ganyan-ganyan. Hindi ko naman po alam na ipapahamak lang po nila ako, kaya ako lang naman po nagawa yun dahil po sa nangangailangan po ako ng anak, gawa nga po magtatayo ako ng sarili kong negosyo, ng motor shop nga po. Kaya ako po pinatulan, hindi ko naman po expected na ganun po ang gagawin ni Norman Mangusin. Di ba? Nakakaawa, no? Nakakaawa, di ba? Nakakaawa. Yes, nakakaawa. O, abanti tayo! Paano naman etong si Ian? O, ayan ang mga videos nila together, ha? O, makasabihin nyo, invento to, ayan, magkasama sila. Dati niya yung tauhan. Noong napahamak na, ano ang sabi niya? Sino nag-recruit dyan? So yun. So yung sasabihin hindi pinasweldo, unang-una hindi ako nagpapasweldo sa kanila. Pangalawa, hindi ko sila empleyado. Okay? Na may pinirmahang kontrata. Wala daw siyang kinalaman. At pinagbintangan niya pa, si Bakagago, may post na pinorward sa akin, ba't daw umakyat ang bayag ko nung i-interview siya? Gusto mo ipalo ko pa yung mukha mo kay Ian eh. Oh, pumunta kayo rin sa bahay ko, dalawa kayo. Pag hindi ko kayo pinaguntog, ewan ko na lang. Umakyat daw yung young balls ko. Ulul! Sino naman maniniwala dyan eh? Magnanakaw yan dito sa bahay ko. Paano naman ako matatakot dyan sa isang magnanakaw? Paano naman ako kakabahan latakit ay young balls ko dyan? Eh, magnanakaw yan. Kompleto report dito. Maraming nawawala, Ian. Maraming nawawala. Oo. Kung walang nawawala rito, ba't di ka pumunta rito? Oo. Pumunta ka rito para tunayan mong walang nawawala. When, nung umpisa, nung hindi pa nagsasalita si Ian, ito ang sabi niya. Eh, in fairness, wala naman akong nakikitang nawala. In fairness naman. I don't know the reason of abandoning the house. Kasi yung mga relo ko, mga belt ko na mamahalin, intact naman lahat. Wala namang nawala. So far. So, hindi ako magbabato sa kanya ng pangit na salita na wala namang katotohanan. Sino naman maniniwala dyan eh? Magnanakaw yan dito sa bahay ko. Nakakaawa, ano? Di ba? Ito nangyari ngayon, mga kahombre ko. Ganda tanghali po. Ako po si Ian. Nananawagan na sana ay makuha ko ang aking natitira sahod kay FLM. Yung po ay para po sa pamilya ko. Maraming salamat po. O yan! Ayan yung naging panawagan ni Ian. So dumulog siya sa atin ngayon, mga kahombre ko. At ito ang kanyang pahayag. Di ba matalino ka, mayaman ka, trinulalo ka? Asan yung pag-iisip kung di mo ko tauhan? Pero kanino ako nagtatrabaho? Kay Casper ba? Di ba sa'yo naman, Sir FLM? Hindi naman kay Casper, Sir eh. Nagtrabaho po ako kay FLM. Bakit ko kukunin yung sahod ko kay Casper na pinasok ako? Ba't hindi mo ibinigay? Bagkos, pinaratangan pa ako magnanakaw. Hindi mo na nga binigay yung pinaghirapan ng tao. Pinagbinta mo pang magnanakaw. Ano, ayos pa? Di ba? Okay pa? Naawa ka pa, di ba? O ayan, naaawa ka pa ng konti. O sige, abante tayo ha. Nakakaawa naman kasi talaga si Gusgusin eh. O abante pa tayo, abante pa tayo. So sa ugaling pinapakita ni Gusgusin, kayabangan at pag-aalipusta ng mga tao, sino ho ang hindi magagalit? Akala ko ba, ang alam nyo, laban ko lang to at laban lang ni Mangusin. Kung sino-sino na ho, ang dinamay niya. That's why we retaliate. Ako ang ginamit ng mga taong inapi niya para maging boses nila. Kasi paano sila magkaka-platform kung hindi dahil sa akin? Nakakaawa si Mangusin. Nakakaawa si Mangusin, guys. Wala talagang bigat to. Walang kwenta tong laban na to. Wala to. Nakakaawa si Mangusin. Tama yan. Di ba? Oo. Ngayon, mga kahombre ko, hindi ho totoo ang mga naging pagtulong niya. Lately, ang dami niyang pinangako. Aba, to the point, mga kahombre ko, na sinabi niya magtatayo daw siya ng paresan para sa buong NCR. Unlimited pares and an unlimited rice and soft drinks libre. Di ba, meron Diwata, merong Encanto. Abay, puro sila fantastic eh. Ito pangalan ng pares natin. FFCI, abangan nyo. Ang pangalan, dideclare ko na. Okay ka, pares ko. Libre. Para sa buong NCR yan.
Oo. Abangan nyo yan. Ito yung pangalan. Okay ka, pares ko. Libre yan. Nakikipag-coordinate na ho ko sa government ng Pasay para makahingi ako ng malaking space kung saan pakakainin natin lahat ng mga hirap, mga street dweller, yung mga naglilinis ng kalsada, ha? Only rice, only sabaw, only gulay, only gulay. Ayan, may gulay din, oh. Tapos may pares, oh. Tapos may soft drinks. Libre. Nangyari ba? Hindi. Boss, nasa na raw parisan mo? Sabi ni Diwata. Lubog na si Diwata eh. Bakit pa ako magtatayo? Di ba? Lubog na eh. Hampas lupang patay gutom na uli eh. Wala nang kumakain doon sa kanya. Kawawa naman pag nagtayo pa ako ng parisan, tarantado. Pero pumera yan somewhere. Yes, most probably. Yes. Pwede, di ba? Pwede. Ginamit niya eh. Di ba? And meron siyang napaniwala. So meron at meron nakapagbigay dyan ng pondo. Tama? Tama. Oo. Nakakaawa, di ba? Nakakaawa, di ba? Alagaan nyo yan, ha? Palabasin nyo, bigyan nyo ng bail, ha? How about ang pagbibigay niya daw ng mga tuition fee? Wow! Sa mga universities. So, ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Okay? Pupunta kami sa mga universidad. At bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So, sisimulan yan by the last week of January. At may nag-leak na convo na ito pala ang kanyang motibo bakit niya gustong lumapit sa mga universities. Yung pinaplano ko kasi, maraming university na mayroong mga estudyante na magtatapos na hindi matuloy dahil walang pera. So, ang gagawin natin, pupunta ako na university, bawat university na pupuntahan ko, pipili ako ng 5 students as long as subscriber ni Mr. Caliber. Uubong yan. Pag nag-subscribe sa iyo lahat ng university, 20 million na estudyante yan. Oo nga, malaki-laki yun. Ay kaya na natin kumita ng minimum of 10 million a month sa YouTube nun. Ang tunay ho na humanitarian ay wala kang dapat iniintay na kapalit. Bakit dito parang may kapalit? Kikita ka 10 million pesos. Nakakaawa ho, ano? Nakakaawa si Mangusin. Naka-ano na siya, anong tawag dito. Hindi ba pwedeng ito na rin patawag sa akin? Pwede naman. Siguro mga after 10 minutes para maraming tao para magbalikan. Para marami mag-super chat. Tapos, anong sasabihin? Basta mamaya ako nang bahala doon. Aapatin ko lang yung mga yan. Nakita na nila ako eh. Okay. Basta aapatin lang natin na lalabas ako para marami mag-super chat. Basta aapatin lang natin na lalabas ako para marami mag-super chat. Ang kausap niya dyan ay ang kanyang sekretarya back in the day. Di ba? Ang gusto niyang mangyari, mga kahombre ko, ay sabihin ng kanyang mga tao na lalaya na si Mangusin para mas lumakas at dumami ang mga palipad sa channel niya. In short, aatatin, lolokohin nila ang mga tao. I-deceive nila kahit hindi naman totoo na makakalaya na siya. Ayos ba? Nakakaawa pa rin, no? Hindi, nakakaawa pa rin yan. Wala pa yan, kawawa pa rin. Yang sekretary niya na yan, na nakausap ko. Ito yung sinabi niya. Totoo ba? Na kunwari, nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na, let's say kung 1 milyon, example lang naman, no? Hindi ko alam yung totoong number. 1 milyon, let's say, 200,000 lang ba talaga na gagastos? Tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. 100% na. So, ayun, okay. Totoo yung ganun. Sekretarya niya na yan. Nakasama niya yan, mga kahombre ko. So, alam niyo yun. Nakakaawa pa rin ba? How about
yung 40 million niya na pangako. Sino may sabi naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. Nasaan na yon? Sabi niya, magbibigay siya ng libreng salamin at wheelchair. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag. Ginamit niya pa yung kaawa-awang mga tao sa probinsya. Ay kung makikita nyo, talaga naman si Tatang. Kapag naglakad ay Hindi na, no? Okay na, mabubuhay ka na, makakagala ka na dyan, may pambayad ka na sa chicks dyan mamaya. 700 lang dyan sa may katuday. Diyos ko po mga kahombre ko. At binastos niya rin, no? Ang Vice President ng Cagayan State University. Ayan, ito po ang itsura niya. Yung pumirma doon sa nagsasabing ako daw ay fraudulent and scam. Tratado ka pala minuto eh. Tanda-tanda mo na, nagpakatalino ka ng ganyan eh, bobo ka pala. Tanda-tanda mo na. Tumalino ka na lahat-lahat ng ganyan. Naging vice presidente ka na ng Cagayan State University. Bobo ka rin pala eh. Pribadong tao, inilabas niya yung muka at pangalan, buong pangalan. Well, good ba yun? Ay, kawawa si Mangusin! Kawawa, Free FLM! Free FLM! Free FLM! Free FLM! Please, kanta kayo. Ating palayain. Palayain nyo. Go! Magtulong-tulong kayo, kawawa naman. At speaking of university, na-interview natin, lumapit sila sa atin. Ang dalawang scholar kuno niya na ang sinabi niya ay... Ayan. So, ito yung scholar ng Team Caliber. Sila yung unang beneficiaryo ng ating yung pag-iikot sa mga university. Kaya lagi-lagi nyo na silang makikita ngayon. Kung titignan nyo, hindi lamang tuition for one sem ang binayaran ko at ang babayaran ko. Hindi lang tuition, kundi full scholarship sila ng Team Caliber. Yan ay dahil sa tulong ninyo, lalo na kayo, ang mga palipaders dyan. Ngunit, itinanggi ho yan ng kanyang mga scholar. Totoo ba na fully paid na yung scholarship nyo? Hindi pa po. Yun nga po yung gusto namin i-clarify. Sige nga, please clarify. Well, sinabi niya po sa video or live something na bayad na yung scholarship namin, which is hindi pa talaga. Actually, Kahit piso, wala? wala pa po. Anong scholar? Lokohan? Oo. Alam mo na, nakakaawa pa rin ba? Nakakaawa pa rin yan. Tuloy tayo. At dito ho, dahil sobrang awang-awa ako kay Norman Gusgusi, naawa ako. Atin hong i-play ang mga panunumbat niya sa mga naitulong niya sa inyo raw noong pandemic. At bakit ako nakulong? Bakit ako nakulong? Ako lang naman nagpakain sa'yo nung pandemic, kininam. Kahit kalabasa lang at manok, napakain kita, gunggong, kinam. Di mo ba alam na lahat ultimo yung janitor nyo binigyan ulat nagiging sa sakong bigas? Baka pati ikaw kumuha rin? Ngayon, makakain mo pa ba ang bigas na itinutulong ng isa sa biggest ever sumbatero that there is in the Philippines? Tirador ka ng kanin lamig. Yun ang totoo nun. At dito, dahil baka sabihin nyo, tsamba lang yan. Di naman siya nanunumbat. Oops! Lately lang to, ha? Lately lang to. How about this? Ating parang FLM ay may kasunduan at may tutulong dito sa eskwelahan. Ni-encourage ko po kayo na sana ay kita magkasama-sama sa pagtulong. Materials. Sige, magbigay ka na ng commitment. Meanwhile, Para doon sa eskwelahan na mapagawa mo yung bubungan nila na tumutulong? Tapos papatikusin nyo? Paano ko ipatigil ko kaya yung backhoe o kaya yung bulldozer na nagtatrabaho ngayon doon? Total, ako naman na magbabayad nun. Paano ko sabihin ko wag na lang ituloy? Pero, later on, mga kahombre ko, nakausap niya ang kanyang best friend na si Alex, mga kahombre ko, sa Marinduque. At ito ho ang sinabi niya. Marami nagtatanong dito,
mabibidyohan daw ba natin yung ating ipinagawang mga bubong diyan sa eskwelahan ng bikas-bikas? Ay, pwede naman. Ano ba tuloy na natin? Kalakit mo na tuloy. Tuloy natin, syempre. Andyan na yan eh. Kalakit mo na tuloy. So, nilaglag ka rin yan at nalaman pala namin na wala ka naman pala talagang plano. Natulungan, napalitan ang bubong ng mga nakakaawang estudyante, mga batang yun. Which mga mukha nila ay hindi mo rin binlur. Oh, nakakaawa pa ba si Mangusin? At all this, magkano ibinigay niya? 20 pesos ho ang nasa loob ng sobre na may sticker niya. Nakakaawa, di ba? How about ang mga Lopez, mga kahombre ko? Dinamay niya without any hesitation, without any regards, nothing, mga kahombre ko. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Lopez. Kay Lopez yan, okay ka sino-sino pa yan. Lopez. Ko yung mukha mo eh. Pakialam ko kung Lopez. Pag buhay pa silang lahat eh. Lopez ang asawa. Ipagdo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatakutin mo ko sa isang gato na asawa Lopez? Gusto mo pag-buhin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sa ko pa natin sa mukha yan eh. Ano pangalan? Achit pa Lopez? Paano yan? Ikaw na makakasuhan ng pamilya. Gawin nyo na! At tagal naman, anong kaso? Anong kaso? Yung naglabas ako ng rehistro sa sasakyan nila. Go na! Dali na! Ang tagal naman, gusto mo, pagsapaling ko pa yung pamilya ni Ogag eh. Unggoy! Pamilya mo, pagsapaling ko? Kaya kahit ulit-ulitin ko. Mukha palin yung mukhang lahi nila. Sa totoo lang, kung talagang ituturing kong kaaway, pwede kong doon sa loob ng korte yung buong pamilya na yun. May isang matandang babae kasama yung pamilya. Feeling entitled, businesswoman daw. Mukhang d***tin. Feeling strong. Pero wala, mukhang d***tin. Mukhang d***tin din yung pamilya. Walang kwenta. Pag d***kan ko isa sa kanila, takbuhan lahat yun eh. Kahit saan ko tingnan yung buong lahi niya, patokin. Pag d***kan ko, iiyak eh. Alam nyo ba kung saan nagsimula ito? Ha? Inilabas niya lang naman ang buong detalye ng sasakyan ko. At alam nyo kung kanino nakapangalan yung sasakyan ko? Sa mother-in-law ko. Yung Challenger, hindi sa kanya. Eto, ebidensya. Ang may-ari ng Challenger na si Lopez. Na ayan na may-ari. Si Lopez, City of Ano, kala ko ba sa'yo yung Challenger po? Kinag-ina mo, apakasinungaling mo rin. Ayan, nilabas niya ang full details ng mother-in-law ko, pati ang address ng mother-in-law ko. Yes. Yeah. It's real. It's real. Nakakaawa, di ba? Ayos, di ba? Nakakaawa, di ba? Negosyanteng tao yan. Hindi naman influencer. Wala. Pero kahit sino na lang, okay na yan. Banggitin ko na lang. Pati address. Ayan yung kinakaawaan nyo. Ayan to. Di ba? Nahuli. Paglabas niyan, kayo naman ang itest ng panahon, ewan ko na lang. Ayaw ko yan na mangyari sa inyo actually. Kasi mahirap. Mahirap ho. Promise, man. At dito, hindi ho public figure ang asawa ko, ha? Wala. Hindi siya ganun. Like, mahilig lang siya magpo-post, pero hindi siya public figure. Walang ganun. Negosyante din ang asawa ko, okay? At topic yung uhuging vlogger, baka nagtatago sa abroad. Kasama yung disyadong pala. Ikaw, may napakain ka na ba maliban sa kumakain ka ng ha? Ina mo babaeng disyada? Feeling mo naman din ka, tanga, disyada ka kung sino-sino uminit sa'yo. Kumakain ka ng di ba? At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, puto mo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, babaeng pok ka, di ba? Dahil hindi mo na maililigtas yung kaditahan mo, pumatol ka na sa bonjing. Hindi mo na maililigtas yung kapok mo, nag-asawa ka na ng bonjing. Pinasalaw mo na sa bonjing yung pagkakasya mo, kung sino-sino sa'yo. O, nung nagkaanak ka, ipinasalaw mo sa bonjing. Alam mo, sa totoo lang, babaeng
Yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. O, sasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Tolongges ang buong lahi mo, ina mo. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka, sa dami ng na pumasok sa'yo, ipinasalo mo sa bonjing. Buong lahi mo, pwede ko ipasampal ng isa hanggang sa dumugong uso. O, sampal lang, pasasampal ko yung buong lahi mo. Magmula sa taas hanggang sa baba, pwede kong pakuha isa-isa yan. Pasampal ko lang yung uso niyan hanggang sa dumugo. Paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking sa'yo. At least ako pagkain lang at yosi ang pinapasok ko sa bibig ko. Minsan alak. Ikaw, drugs. Di ba? Yosi, alak, pagkain, bulok na Ano sinabi niya? Pati sa nanay ko! asawa mo, inananay mo. Nanay mo, kapahan ng ina mo. Asawa mo, ina mo. Pinang nanay mo, kapahan ng ina mo. Ina mo, asawa mo. Kapahan ng nanay mo. Ano? Sawa ka na ba? O naaawa ka pa rin? Aba, tuloy tayo, syempre. Marami pa yan. Yung sa akin kasi, wag na eh. Kasi, influencer versus influencer to eh. At sa mga naging katanungan nyo, bakit ka nagkaso? Labanan lang naman sa social media ito. Sino una nagkaso? Ngayon yung laban namin ni Bakagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. At ano-ano ang mga klase na mga pagbabantanyan sa akin? Wala nga ako doon. Di kung nandun ako, ko ulo nun, pati ko yung ulo mo nang madala ka. Pasalamat mo na lang, wala ako dyan. Dahil kung nandyan ako, baka pinaglalamayan ka na. Pasalamat ang pamilya mo. Wala kang inabutan kahit isang tao ko na naiwan dun nung panahon na pumunta ka. Kung meron, hindi ka uuwing wala sa ulo. Pero buti na lang, wala ako doon. Kasi kung nagkataong nandoon pa ako, hindi ka uuwi na San Pablo nang wala kang sa ulo. Basta ito, promise ko sa inyo. Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Doon mismo sa San Pablo. Bigyan mo ko 5 araw. Diyan mismo sa San Pablo, pupurahin kita. Maganda ka na. Sinabi ko na siya, bibigyan kita 5 araw. Doon pa lang sa hearing natin eh. Pakikiliti na kita ron eh. Doon pa lang sa hearing natin, pakikiliti na kita. Magkita tayo sa hearing ha. Magsama ka naman maraming bodyguard. Maraming kikiliti sa'yo ron. Lugar ko yun. Sa probinsya namin, dekilado si Oga. Makikiliti siya ron. Makikipagkita ako sa kanya sa hearing namin. Doon sa Isabela. Doon kami makikipagkita. Oo. Doon ko siya kikilitin. Ano ka ba? Sa probinsya ko, magdala ka sang katutak na kasama ha. Di ba? Overkill ba ito sa ganyang klase ng tao? Oo. Ngayon, ang tanong ko, kung patuloy itong hindi kikibuin ng madla, ilang milyon pa at ilang tao pa ang iiyak sa Pilipinas? This guy is a loose ball cannon. Parang ako dati. Sa social media lang. Kaya alam ko, ayoko na mangyari yung mga nagawa ko noon. Ayoko na makakita ng ganun. Kasi ngayon, talagang busit na busit ako sa mga ganyang klase ng tao kung paano ako noon. At ayoko na makakita ng next na ganun. Kaya nandito ako para puksain yung tao na yan. Why the PNP was right, legally justified, in showing Norman Mangusin publicly. Ayon ito sa isang netizen. There was a valid warrant of arrest. He was not just a random suspect. A court already issued a warrant. Once there is a warrant, police may lawfully arrest and present the suspect. Ginawa naman ho ng tama yan. Kita nyo naman. There is strong public interest. He is a public figure. There are multiple alleged scam victims. PNP said they showed him to encourage other victims to come forward. This is considered a legitimate law enforcement purpose, not shaming. He failed to appear in court. Skipping court appearances strengthens police justification to publicize the arrest. It shows risk of evasion. At huwag niyong kakalimutan, ito ho ay walang permanent address. Simula nung kinasuhan ko yan, palipat-lipat na yan ng lugar, ng pwesto. Alam niyo na kung bakit. At huwag niyo rin kakalimutan na yan tao na yan
ay Gusto mo i-al ko kayong lahat sa norte? Tapos ibahin ko address nyo? Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Sumagot ka lang na, oo, makagago. Doon tayo magkikita sa norte. Tapos iibahin ko yung address para magkaroon ka na ng warrant. Para masumpinahan, para warrant na. Para pag nagkita kayo, may kasama kang polis ng putin, iibahin ko yung address nyo para hindi nyo malaman. Para antimano, sumpina, wala nang matanggap. Antimano, warrant agad. Oo, di ba? siya ang may gusto na walang yain at tarantaduhin ako. Gustong-gusto niyang makita akong makulong. Ginawa niya ho yan. Yung in-address niya sa akin na ikinaso niya sa Isabela pa. Taga San Pablo, Laguna ako, tandaan nyo ha. Sa Isabela niya ako kinasuhan. Iba ho ang address na nilagay niya. Alam nyo kung saan niya nakuha yan? Sa isang comment lang. Which sila din ho ang nag-comment niyan. Oh, may nagpalipad. Sino to nagpalipad? Si Makagago. O, tingnan, screenshot natin. Ayan! Siguraduhin mo address mo yan, ha? Ikaw ang nagbigay dyan. Pag hindi ikaw yan, sinungaling ka na naman. Tuwa ako. Tuwa ako. Tara, sarap tignan ng super chat nyo. 250. Paano ko nalaman na sila rin yan? Ayun, sinabi ng mga nakasama niyang estudyante, oh. Bago tayo umuwi, yung remember the phone na sinasabi niya na maghanap pa kami ng students na kasama namin na sasagutin doon yung tuition fee and also may 10K na allowance per month. Ang gagawin is bibigyan kami ng tagi-isang phone wherein gagawa kami ng fake accounts or dummy accounts. What? Trolls? Yeah. Gagawa kayo ng mga fake accounts? For good comments, mga ganun po. Actually, yung... Sino-sino yan? Like, sino-sinong magtatrabaho dyan? Ikaw, sino pa? At yung mga mahahanap nyo? Mga friends po namin para nakikita din po sila. Grabe yan, mga kahombre ko. Baka akala nyo, nakakaawa to, ha? Well, alam ko na you guys are into this dahil sa engagement and we are free. Come on, man. It's okay. Lahat tayo, pagkakitaan natin. Pero, you need to stand to the right doing, hindi sa mga wrongdoings. Be careful, man. Alleged large-scale wrongdoing, scam-related complaints, fake identity, multiple names. Nakakaawa pala, no? Yung taong siya rin na naglabas, naka-blur lang ho kasi hindi pwede to sa YT. Pero, kalat yan sa internet, makikita nyo yan. At sa passport niya, iba ang birth date niya kesa sa PSA niya. At ang place of birth sa passport niya ay iba sa place of birth sa PSA niya. Now you tell me. At meron siyang iba't ibang mga passport names. Now you tell me. Nakakaawa ba yan? Ha? Kawawa, di ba? Oh. Pilipino ka ba? Kita mo? Kasi hindi ka nakikinig. Ito ang sinabi ni Commissioner doon. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangian sa Pilipinas. Hindi mo narinig yan, di ba? Masyado kang blinded sa inilabas lang ng media na short clip. Kasi wala kang idea, hindi ka nag-research. Yon ang problema. Di ba? Ngayon, would you say no to this? Hindi ka pa rin ba maniniwala sa sinabi na ito ni Attorney Kalinisan? Di ba? Ito ang simbolo ng kawalangian sa Pilipinas. We will put a stop to it. Hindi ka ba maniniwala dito? Di ba? Hindi ka kasi nanonood. Basta ka na lang makakomment. Basta ka na lang makabideo. Di ba? Hindi ko natatalungin kung naaawa ka. Kasi I think naiinis ka na ngayon. Wearing police uniform without authority, all this create public safety concerns. Sino naglabas nung naka-PNP uniform siya? Nakakamiss lang. Sinut ko yung sa bahay. Siya rin. So, unjust fixation lang kung ipahayaan niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Unjust fixation lang.
Pero napakulong ka ng unjust vexation. Tama? Ayan, nakakulong ka pa rin. As of now, speaking, nakakulong ka pa rin. 120,000 ang bail. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakakalabas. Di ba? Oh, unjust vexation lang yan. Unjust vexation pa lang yan. Wait, there's more. There's more. At laban ko pa lang to. Laban pa lang ng pamilya ko. Andyan na mga OFW. Everybody's coming out for you. Patay ka dito, Norman. Sino ba si paring Dong Batalan? Ito ang kausap ni Norman Gusgusin bago siya dakipin, mga kahombre ko. At paano natin alaman? True! Casper! Sino? Ha? Oh, Norman! Pangalawang beses ka na niya nilaglag. Alam mo kung kailan yung pang-una? Ito yung kauna-unahan. Natakot mo sa akin. Diba? Diyan, naduwag ka, tama? Pumunta raw ng BF Homes at nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Putang na sino ba taga dyan sa BF Homes? Tapos later on, inamin mo rin. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Diyos ko. Ang ibig sabihin nito, si Dong Batalan ho, ay loyal na loyal pa rin kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. At ito ho ang kasakasama niya noon, nung marami pa silang nauutong mga OFW. Nakatakbo rin ito bilang Vice Mayor at may kabastusan ng kanyang bunganga. Alright, Dong. Oh, dito na lang. Baka dyan lang. Sobra-sobra ng pambayad ng tirador yan. Magkano bang gustong bayad? Nagbabayad ka, di ba? Putang ina mo yan. Mas maganda pa yung babae na naging di ba? Ikaw wala. Kang putang ina mo. Announcement! Announcement! Itong laban ko na ito ay para sa ating mga mahal na mga OFW. Okay? Kasi yung laban ko is ongoing na. Di ba? So, ang laban na ito ay para sa mga OFW at sa mga naloko rin ito ng mga negosyante sa Pilipinas. Dami din ho yan naloko sa casino, sa iba't ibang syudad dito. Kaya marami ho yung kaso sa iba't ibang syudad. Kaya yung biro ko na Philippine Loop, Warrant of Arrest Edition, kasi napakarami hong kaso niyan, mga kahombre ko. Yes, it's real. Kasi marami talagang nagreklamo ng mga tao dyan. Ngunit, dagdagan pa natin, mga kahombre ko. Pakita natin na tayo ang tama, lalo na sa mga OFW, man. Para naman, magkaroon talaga kayo ng tunay na hustisya. O, sige. Tanungin na lang ulit kita. Naaawa ka pa ba sa paawang taong ito? One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Wow.